Do you know who is the saint popular for the Divine Mercy Devotion? Santa Faustina Kowalska. And accordingly, our Lord Jesus appeared to her in the year 1930 with the message of the Divine Mercy. So nagpakita ang Panginoong Jesus kay Santa Faustina noong 1930, dala ang mensahe tungkol sa banal na awa ng Diyos. At itong mensaheng ito, itong banal na awa ng Diyos ay patuloy hanggang ngayon ating nararamdaman, ating nararanasan. And that is the reason why we celebrate Easter. We celebrate Easter because our Lord Jesus suffered and died, and then He rose again from the dead. And the reason for that is His love and mercy for us. Kaya nagpakasakit at namatay ang ating Panginoong Jesus at siya'y muling nabuhay dahil sa pagmamahal at sa banal na awa ng Diyos para sa ating lahat. Ang kadahilanan kung bakit nakanta natin ang ating kaligtasan ay walang iba kung hindi dahil sa banal na awa ng Diyos para sa atin. The reason why we are gathered today to celebrate this Holy Eucharist is because of the divine mercy, dahil sa banal na awa ng Diyos na patuloy niyang ipinadarama sa atin. And for that, brothers and sisters, we thank and glorify the Lord. We give Him a big round of applause. What are the concrete ways for us to say that we indeed experience the divine mercy of God? What are our particular experiences where we can concretely feel and experience the divine mercy of God? At magandang balikan ito mga kapatid, yung suriin natin yung ating mga karanasan sa buhay at titingnan natin kung saan ba dito yung konkreto, yung damang-dama natin, yung kitang-kita natin ang banal na awa ng Diyos para sa atin. Sigurado ako, lahat tayo, meron tayong iba-ibang karanasan. Perhaps, for some, they would say, I experienced the divine mercy of God when He helped me got healed from my sickness. So there was a priest in our diocese. Again, I am from the Diocese of Tagum. So we have a priest in our diocese, and he was, and until now, he is the director of the Divine Mercy Apostolate of the diocese. Before, he regularly went to the hospital for a check-up. Kasi sabi niya, mayroon daw problema yung kanyang puso. Siguro, marami sa amin mga pare, may problema sa puso. Kaya pumupunta siya palagi sa hospital. And then, the time na naging director siya ng Divine Mercy Apostolate, according to him, he keep on asking the Divine Mercy to help him with his health. At sa awa ng Diyos, pagkalipas ng ilang taon, sinabi ng doktor, hindi niya na kailangang bumalik pa for regular check-up. Kasi yung nakita nilang problema noon, nawala na. And he always finds it a testimony na nagpagaling sa kanya ay ang banal na awa ng Diyos. At sigurado ako, meron tayong kanya-kanyang karanasan. May karanasan tayo kung saan nadama natin, kung saan ipinakita sa atin ng Panginoon ang kanyang banal na awa. In our gospel today, Jesus also showed this mercy to His disciples. In what way? Kung iisipin natin mga kapatid, one of our tendencies when we experience rejection, when we experience yung iniwan ka, when we experience betrayal, yung tendency natin, nagtatanim tayo ng galit. Yung tendency natin, lumalayo din tayo sa mga taong iyon. For example, may isang tao malapit sa'yo, inaasahan mo, tapos nung ikaw ay naghihirap, bigla kang iniwan. So ano yung gagawin mo? Magtatanim ka ng galit, o kaya kapag yung taong yan nalapit, hindi ka na makikipagkaibigan pa o hindi ka na makikipaglapit pa sa kanya. But then, in today's gospel,
when Jesus appeared to His disciples, what did Jesus say to them? What was the attitude of Jesus? Jesus instead offered them peace. Imagine, nung siya ay dinakip, nung si Jesus ay nagpasa ng cross, nung si Jesus ay ipinako sa cross, nasaan yung kanyang mga apostol? Nasaan sila? Sino na lang yung naiwan? Isa lang yung naiwan. Sino? John, the beloved, together with the mother of Jesus, Mary. Asan yung iba? Si Pedro, ang tapang-tapang, di ba? Nung hinuli si Jesus, kinuha niya yung espada, tinaga niya yung isang sundalo, natanggal yung tenga. Ang tapang-tapang ni Pedro,